Mag-introduce po tayo ng bagong series for this month. Basahin natin to ng sabay-sabay. Ready? Go! Huwag ninyong akalaing kaya nga, lalo na. Ayan. Pwede po bang sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magsasawa. Ready, go. Huwag kang magsasawa. Isa pa nga po sa kabila, sabihin mo sa kanya, huwag kang magsasawa. Doon sa likuran, sabihin mo, huwag kang mag-aasawa. Okay. Mga kaupo. Kaupo na po tayo. Let's all be seated po. Meron tayong bisita po dito, ikakasal. Hindi po para sa inyo yung sinasabi kanina. Pwede po ba tayong yumuko lang saglit? Ipag-pray po natin ang ating church anniversary. Kailan ang church anniversary natin? July 19. Sino po dito excited sa ating church anniversary? Say amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Okay. Bago tayo mag-pray, gusto ko po tanungin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, ilang taon ka na sa church? Ready, go. Ayan. Ilang taon na. Yung iba, tinanong yung sarili, no? Ilang taon na. So, sige po. Sabay-sabay tayong yumuko muna saglit. Lagyan natin ng konting background music na soft lang. And then mag-pray po tayo. Ipag-pray natin ang ating church anniversary. Sabay-sabay tayo. Ipag-pray natin yung venue, yung provision. Let's pray for the program, speaker. Ipag-pray natin yung pangangailangan natin na mga gamit. Pag-pray din natin yung mga i-invite natin, lalo na yung kaibigan, kapamilya. Marami sa inyo dito, galing sa church anniversary ng mga nagdaan at ngayon nagpapatuloy sa pananampalataya sa Panginoon. Let's continue to pray for them. Pag-pray mo yung mga kaibigan na plano mong invite, family na gusto mong dalhin. Siya man ay may karamdaman, may pinagdadaanan. Pag-pray natin yung healing power ni Lord sa buhay nila. Let's pray. Lord, itinataas namin sa inyo ang aming church anniversary. Samahan niyo po kami. Kayo po ang madakila, makilala, maitanghal. Gabayan, patnubayan niyo po ang bawat isa na makita po namin lahat kami ay may bahagi. Lahat kami ay pwedeng makiisa, pwedeng makatulong, pwedeng magdala ng pagpapala, kagaanan para sa paghahandang ito. Bilang pamilya, bilang isang church, dito po sa Zion Christian Fellowship Maliwag. We pray ngayong buwan ng June, tulungan niyo po kami, Lord, na patuloy na manalangin, manampalataya, mag-imbita, mag-anyaya, at magplano kung paano kami makakatulong para sa church anniversary na ito. Sa inyo po namin, itinataas ang banal, sagrado at dakilang gawain na ito sa July 19. Ito pong aming prayer sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon, Diyos ng aming iglesia, lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Ngayong buwan po ng June ay i-introduce po natin yung bagong sermon series po natin for the month of June in preparation for our church anniversary. At ito po ay pinamagatan na The Great Harvest. Everybody say The Great Harvest. Dapat harvest lang pero dahil ito po ay para kay Lord at si Lord po ang Lord of the Harvest, maganda sigurong idagdag yung ang dakilang pag-aani o Great Harvest. Sino sa inyo dito nagpipray ng harvest sa kanilang buhay? Say amen po. Okay. Ako po bilang taga Leyte, naalala ko tuwing buwan ng June, alam ko
pag buwan ng June, hindi lamang po ito tag-ulan, mararamdaman, maririnig na po namin yung mga araro, landmaster sa likod ng bahay namin. Kasi ito na po yung marka ng pasimula ng pagtatanim. Maulan, hindi kami pwedeng lumabas, pero minsan nakakatakas pa rin. Magtatampisaw kami doon sa likuran, bagamat maputik pero masaya. Maaamoy mo yung lusak, hindi man kaaya-aya yung amoy, pero ito po'y simbolo po na meron silang inihahanda. Pinalalambot po ang lupa para araruhin, kung hindi man ng kalabaw o ng mga makinarya, nang sa ganun po'y maihanda po ito sa pagtatanim. Sa lugar po namin, hindi po uso yung pagtatanim na pahasik. Ang pagtatanim po nila ay meron pong mga pinatubo na po na maliliit na uhay ng palay at ito po ay dahan-dahan pong inilalagay at ito po ay may tugtog pa. So yan po yung pag-uusapan natin na konsepto. Siguro po meron po dito, sino ho dito lumaki ng bukid? Alam niyo pong ibig kong sabihin. Meron pong mga palayan, may mga araro, may mga harvest season, no? Panahon na po ng tag-ulan, no? Rainy season. Sa wakas, maisusuot na po natin ang ating mga jacket. No? Kasi yung iba po nagja-jacket kahit mainit. Pero ngayon, may dahilan ka na para mag-jacket. No? Pero sa Pilipinas, ang sunny saka rainy season, parehong challenging po yan. Sa ibang bansa kasi, masaya sila pagka summer. Bakit? Kasi walang snow. Sa atin, wala namang snow. No? Walang hailstorm, walang ulan na malakas. Sa kanila, yun daw po yung marka na talagang makalalabas sila, kaya nilang gawin yung gusto nila. Naalala ko po, may kaibigan ako. Pagka daw po pala miss snow, yung mga sasakyan nila, iba rin yung gulong na ginagamit pang pagka miss snow. Sabi ko, bakit? Kasi po mag-i-slide siya, sabi nila. Kaya naiinis sila kasi paggising nila, minsan yung mga sasakyan, mahirap paandarin, may mga snow sa kanilang mga gazebo o di kaya terrace, hindi sila makagalaw. Pero sa sunny season or summer, masaya. Pero sabi ko, subukan nyo yan dito sa Pilipinas. Kasi ang sunny po sa amin, ang summer, hindi masaya. Sobrang init. Tama po ba yon? Hindi lamang po siya masakit sa balat, masakit din siya sa bulsa. Alam nyo po, nakakaiyak, nakakalungkot na even for us, hindi na lang po kami lalayo, no? Na yung kakapiranggot na perang sosobra ng kaunti para sa aming pamilya, ilalaan mo pa sa dagdag bayad sa kuryente, Meralco. Sino pong nakaka-relate sa akin dito? No? Na tumaas talaga ang kuryente ng church. Gusto niyo po bang malaman? Wag na lang, baka mahulog kayo sa upuan. Pero hindi lamang masakit sa bulsa, sa balat, masakit din po sa bulsa dahil sa kuryente. Pagdating naman po sa tag-ulan, inaabangan po ito, no, ng marami. Pero dahil po sa dala ng korupsyon sa ating bansa, natatakot naman po tayo sa baha. Tama po, no? Pero anuman ang season ng buhay po natin, lagi niyo po itong tatandaan, si Lord po ang nagpapahintulot at nagbibigay ng panahon para sa buhay po natin. Kung minsan iniisip po natin, sana Lord, puro tag-araw na lang. Kung minsan iniisip natin, sana Lord, puro tag-ulan na lang eh. Pero hindi natin kayang kontrolin ang panahon. Ang kailangan lang po natin gawin, mabuhay sa panahon na binibigay ng Diyos para sa atin. At kung minsan, ang hindi kaaya-ayang panahon para sa iyo ay matagal na panalangin na inaabangan ng iba. Kaya, nais ko pong banggitin ito, no, na anuman ang panahon na meron po tayo ngayon, lalo na po sa panahon ng tag-ulan, ang Diyos po ang nagpahintulot at nagbigay nito para sa atin. Sa Genesis chapter 8 verse 22, ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. As long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Ilang panahon po ang binanggit po dyan? Sabi nila 8, pero sabi naman ng iba, 4 lang. Yung 4 na season or 4 seasons, ang Diyos po ang nagpapahintulot. Ang Diyos po ang nagkakaloob. Ang Diyos ang nagbibigay. At ang sabi po na ng Panginoon, ayon po sa talatang ito, hanggat naroroon ang mundo, hanggat meron pong umiikot na mundo, naroroon po ang pagpapalit o paglilipat ng panahon.
Binabanggit din po dito na sa 4 na panahong ito na umiikot, merong tinatawag po na seed time and harvest. Babalikan po natin yan. Malinaw po na ang Diyos po ang nagpapahintulot at nagbibigay ng panahon para sa ating buhay. Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, pakibasa nga po ng mga kabataan, ready go? For everything and a time for every matter under heaven. Kung ikaw ay estudyante, season mo na mag-aral. Unahin mo ang pag-aaral. Kung ikaw ay graduate, season mo para maghanap ng trabaho, unahin mo ang paghahanap ng trabaho. Nang ibig sabihin po, dapat tayo ay marunong magbasa at umunawa ng panahon sa ating buhay. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, sa lahat, may nakatakda na panahon sa ilalim po ng langit. Psalms 104 verse 19, basahin naman po ito ng mga kababaihan ng sabay-sabay. Ready, go? He made the moon and the sun. Alam ng buwan, alam ng araw kung kailan siya sisikat at kung kailan siya lulubog ayon sa pahintulot ng ating Panginoon. Daniel chapter 2 verse 21, mga kalalakihan, pakibasa. He changes times and season. He deposes kings and raises up others. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. Bigla pong nagbago. By this time, ang season na tinutukoy na po ng Biblia o ng Panginoon ay yung panahon na kung saan ay may pinatutukuyan po sa panahon ng politiko o panahon po ng ekonomiya ng isang bansa. Kung sino man po ang presidente natin ngayon o noon, pinahintulutan po ng Diyos yun. Hindi po yun nanalo dahil sa landslide victory. It is because God allowed and permitted it. At kung paano ho tayo nahihirapan ngayon ayon sa ating pakiramdam at sa karanasan, huwag kang mag-alala. Kung ang Diyos po ang nagluklok at nagpahintulot, kahit ng mabuti o masamang presidente o pangulo sa ating bansa, ang Diyos din po may kakayahan para magpalit at maglagay ng tamang pangulo para sa ating bansa. Acts 14 verse 17 says, sabay-sabay na po natin itong basahin. Yet, He proved He is real by showing kindness. Sa papanong paraan? By giving you rain from heaven and crops at the right times. Dito ko po sisimula ng ating mensahe. Nais ko pong tanungin ang bawat isa po sa atin ngayong umaga na tanong. What season are you in right now? Nasa anong panahon ka? Siguro kung ang simbolo po ng ulan ay walang-wala, ang simbolo ng araw o tag-init ay oportunidad, nasa anong panahon ka ngayon? Pangalawang tanong, am I enjoying God's blessing in a sunny season? Nung tag-araw, na-enjoy mo ba, na-celebrate mo ba ang kabutihan ng Panginoon? Pangatlong tanong, am I trusting God's purpose in rainy season? May dahilan po yan. Kung bakit po sa panahong ito, pinag-aantay tayo ng Diyos at tila baga parang napakabagal ng panahon. Sa ibang bansa, meron pong tinatawag na sad disorder, season adverse disorder. Pag nagbago po yung panahon at kokonti po ang exposure ng araw, may mga ibang bansa po, kagaya po ng mga Iceland, no, ang araw po'y sumisikat lang ng mga 2, 3 o 4 na oras. At dahil po, bihira silang makakita ng araw, nakakaramdam po sila ng gloomy na pakiramdam at naglilid daw po ito ng depression or disorder sa kanilang mga buhay. Whatever season you are in, there is a harvest waiting for each and every one of us. Ano man ang panahon na kinalalagyan mo ngayon, merong pag-aani na nag-aantay sa iyong buhay. Amen po ba doon? Sabihin mo nga sa katabi mo, may pag-aani. Now, sabihin niyo po, Pastor, hindi po ako yan, hindi bagay sa akin yan, hindi mangyayari sa akin yan. Kasi pag tinignan mo yung buhay ko, hindi po maayos. Marami akong kapabayaan, marami akong pagkukulang, marami akong mga hindi nagawa na dapat ko sanang ginawa. Sabihin ko ito sa inyo, no? Ano man ang sitwasyon sa buhay mo, that the strongest Christians are not always those who have had the easiest lives. But often, those who are candidate for the harvest
are those who have remained faithful through difficult season. Panghawakan mo ang pangako ng Diyos. Manindigan ka, huwag mong bitawan, huwag mong iwanan ang lupain o field kung saan iniligay ka ng ating Panginoon. Don't abandon the field. Why? Because pag nakita ka ni Lord na faithful, magpapadala ang Diyos ng harvest sa iyong buhay. Amen? At sa panahong ito na tag-ulan, this is a real test. Many people enjoy the sunshine, but they complain about the rain. Pero kung titingnan po natin ang ugali at pananaw ng mga magsasaka, farmers know that without rain, there can be no harvest. Kaya kung ngayong umaga na to, nag-iisip ka, zero, sabi nila ito daw po yung mga tinatawag na patay na buwan para sa iba, no? Pero sa mga nagbebenta ng school supply, buhay, kasi marami po ang bibili, pero sa ibang negosyo, patay. Ang tanong ho dito ay, anong kailangan mong gawin habang nag-aantay ka? Anong kailangan mong gawin habang umuulan? Ano yung mga produktibo na suhestyon na kailangan mong isipin nang sa ganon, habang panahon ng pag-aantay at panahon ng tag-ulan, makakatiyak ka na pagkalipas ng ilang buwan, merong pag-aaning mangyayari sa iyong buhay. Sa isang magsasaka, ilang buwan po ang kailangan nilang antayin bago umani sa kanilang sakahin? Ilang months po? 6 months po ba o 3 months? 3 months po, sabi ni nanay natin. 3 months po? Sino nagsasabing 6 months? Okay? Depende po ba sa tinatanim po? No? Okay. Pero kung palay, mga ilang buwan po yon? 6 o pwedeng 3 to 6 months. Sige po, para safe po tayo. A healthy harvest requires both sunshine and rain. Pag tinitingnan po natin ang ating buhay, maging ang ating mga nararanasan o tinatamasang pagpapala ngayon, iyon din po ay isang uri ng pag-aani. Pero kung babalikan mo, maiisip mo, na ang pag-aaning ito na natatamasa mo, kinailangan niya ng araw at ng ulan. Rain is important. Sabi mo nga sa katabi mo, mahalaga ang pagpatak ng ulan. When we talk about harvest, rain is essential. Sabi sa Genesis chapter 2 verse 5, there were still no plants on the earth. Ito ho yung creation time, no? Nothing was growing in the fields. Wala pang lumalago. Bakit daw po? Tanungin mo katabi mo, bakit? Bakit walang lumalago? Because the Lord God had not yet made it rain on the land. Pag tinignan niyo po ang talatang ito, dito po ipinapakita, mahalaga ang ulan. Mahalaga ang buwan ng Hulyo. Mahalaga ang buwan na kung saan pumapatak ang ulan, na minsan po sa iba ay hindi maganda ang dala, hindi kaaya-aya ang pakiramdam. Sabi dito, hindi pa binubuksan ng Panginoon ang kalangitan para umulan. Bakit daw po? Because there was no person to care for the ground. Mahalaga kay Lord ang harvest. At ang harvest nakadepende po sa ulan, at ang harvest po nakadepende sa tanim o binhing itinanim ng isang magsasaka. Bawat isa sa atin dito ay magsasaka. Pinag-aralan ko po ang Biblia, marami pong ginamit ang Diyos na analogy o pagsasalarawan kung ano daw po pwede imaihilantulad ang Kristiyano. Una po, inihilantulad tayo bilang mga sundalo na dapat aktibo. Pangalawa, inihilantulad tayo bilang mga atleta na dapat disiplinado. Pangatlo, dito po sa binasa nating talata sa Galatia, inahilintulad po tayo bilang mga magsasaka o farmer na kailangan magkaroon ng mahabang pasensya at pagpupursige para matikman ang pag-aani na ibibinigay ng Diyos para sa Kanya. Sa Tagalog, wala pang tanim sa mundo at wala pang binhi ng anumang halaman ang nabubuhay. Ito'y dahil hindi pa siya nagpapaulan at wala pang tao na mag-aalaga ng lupa. Nang ibig sabihin po, ang mangyayari next month, the month of July, ay nakasalalay po sa gagawin mo ngayong buwan ng June. Yun po siguro ang dahilan kung bakit
Marami pong mga tao, maraming mga magsing-irog, gusto nila na maging June bride. Why? Parang may kakaiba po sa buwan ng June eh. Tama? Ang mangyayari sa ating church anniversary, nakasalalay po sa paghahandang gagawin po natin sa buwan ng Hunyo habang pumapatak po ang ulan. God grows our fruit in the sunshine, but He grows our roots in the rain. Tandaan mo yan. Sa buwan ng tag-araw, pinalalago ng Diyos, pinadadami ng Diyos ang ating mga bunga. Pero para matiyak na may bunga pang darating o aanihin sa susunod na taon o buwan, sa panahon ng tag-ulan, pinadadala niyang ulan para patatagin ang ating mga ugat. Amen? Huwag mo sanang isipin na ang buwan ng tag-ulan ay buwan ng parusa o buwan ng pahirap. Patay na buwan. Sa patay na buwan na tinuturing ng iba, itinuturing po ito ng Panginoon na buwan ng paghahanda. Buwan ng preparation, buwan ng pagiging pasensyoso, buwan ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Why? Because there's a harvest. The Christian life is a journey of sowing faithfully, waiting patiently, serving diligently, and harvesting, sabay-sabay tayo, and harvesting joyfully in God's perfect time. May panahon ng pag-aani. Harvest is important because it teaches us responsibility, perseverance, faithfulness, mission, spiritual growth, and eternal hope. Pinapaalala sa atin na ang bawat binhing itinatanim na may pagsunod sa salita ng Diyos ay magdadala ng bunga sa kanyang tamang kapanahunan. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Now, bakit mahalaga ang harvest? Number 1, harvest gives hope during difficult season. Kung nahihirapan ka sa iyong kalagayan, sa pag-aantay ngayon, estudyante ka, manggagawa ka, you're a single mom, you're a parent, no? Lagi mong tatandaan that our present struggle is never final and not fatal. Hindi ito ang katapusan, hindi rin ito magsasabi na tayo'y tapos na, meron pong paparating na pag-aani. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, may graduation. Pero sabihin mo sa kanya, pumasok ka. Diba? Mag-aaral ka para magkaroon ng graduation. Amen? Number 2, harvest reveals God's faithfulness. Bakit mahalaga ang harvest? Kasi pinapakita po ng pag-aani ang katapatan ng ating Diyos. Tuwing meron pong tagumpay, may negosyong nasisimulan, may kitang inaani, may estudyanteng gumagraduate, lagi po nating tatandaan, hindi ito patungkol sa mga nagawa natin, ito'y patungkol sa kabutihan lamang ng ating Panginoon. Kaya natin ito natamasa. Amen? Huwag nating kakaligtaan na ang nagbuhat sa atin ay ang katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Kung naniniwala po kayo na tapat si Lord, sumigaw ng amen, pumalakpak po tayo ng malakas. Sabihin mo, thank you, Lord. Number 3, harvest encourages perseverance. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang bibitaw. Alam niyo po, ang harvest ay para lamang dun sa mga hindi nangiiwan ng kanilang lupain na pinagkatiwala ng Diyos. Binigyan ka ni Lord ng negosyo, maliit ang kita, huwag mong iwanan. Binigyan ka ng Diyos ng pamilya, huwag mong iwanan. Binigyan ka ng Diyos ng ministeryo, kahit konti lang, huwag mong iwanan. Dahil darating ang panahon, kahit konti lang yan, kahit maliit lang yan, diyan ka pagpapalain ng ating Diyos. Naalala ko po sa kwentong ito si Ruth, kung paano minahal niya ang kanyang biyanan na si Naomi. Mamaya, pag-uusapan natin yan. No? Sino ho dito, mahal mo ang iyong biyanan? Sumigaw po ng amen. 3 lang po ang narinig ko. Okay. Number 4, harvest teaches the principle of faithful stewardship. The field that God has entrusted us is both a test and a trust. Hindi atin yan. Yan ay pagkakatiwala lang ng Panginoon. 5, harvest reminds us that our action matters. The decisions that we make today will shape our tomorrow.
Ang pag-aaral mo, gano'n man kahirap, kahit nag-iisa ka lang, may patutunguhan yan, may kahihinatnan yan. Amen po ba doon? Yung disiplina, yung pagtitimpi, meron pong kauuwian yan. Pang-anim, harvest, both physical and spiritual, points to an eternal truth that what is done for Christ is never wasted, it will always be rewarded. May gantimpala. Hindi po mauuwi na thank you lang o tama na. Lahat ng mga ginagawa nating pagtatanim, pagpupursigi, pagsusumikap, ay laging may gantimpala, physical man o spiritual, material man, temporal man o eternal. At pang-pito at panghuli, harvest is never immediate and automatic. Hindi po pwedeng pagkatanim mo ngayon, aani ka na kagad. No harvest comes without a season of sowing. God grows what faithful people plant. Sabihin mo nga sa katabi mo, let us be faithful. Ready, go. Pag pinag-uusapan po yung harvest, hindi po maiwasang maalala ko ang ilang mga illustration o mga pagsasalarawan patungkol po dito. Naalala ko po ang isang magsasaka na matamang nag-antay o nag-aantay ng kanyang mga tanim. Sa likod bahay po namin, pag nagtatanim, matapos pong maitanim, maibuhos na po lahat ng mga pondo, mararamdaman mo po sa baryo walang pera. Bakit lahat ng pera nailaan na po doon sa binhi, nailaan na po sa pagtatanim? Tama po ba yon? Kaya yung iba po nagtitiis. Kung dati po, yung kape po ay 3-in-1, may creamer, ngayon po ay black na lang, wala nang asu-asukal eh. Tiis ng konti ano. Kung dati po yung nakabibili pa ng tinapay, naalala niyo po yung mga tindahan dati na ang mga tinapay naroroon sa garapon, bubuksan mo yung mga garapon ng Ovaltine, di ba? Kukuha ka doon, no? Kung dati may tinapay, ngayon po yung mga, sa amin po, sa Bisaya, ang tawag doon, balanghoy o mga kamoting kahoy. Tiis-tiis. Pero masarap na po yun, di po ba? No? Saging na nilupak. Kukuha kami ng mga nyog, tapos paghahaluin, lalagyan ng saging, lalagyan ng kamoting kahoy, tapos babayuin po siya. Sino ho dito natatakam na? Masarap po ba yon? Subukan mo araw-araw. Parang yung tiyan mo bumabaliktad na eh. Tama na po, wala na po ba eh. Bakit? Sasabihin lagi, totoo po ito, sasabihin lagi ng mga matatanda sa aming lugar na to, malapit na yung tanim ko. Iinom ng kape, hihikop yan. Iikot po yan, may dalang itak dito, nakapang-apak lang, walang tsinelas, dadaan sa pilapil, madulas-dulas pa, pero mga magsasaka, mahusay po na maglakad sa pilapil, hindi nadudulas. At titingnan po nila maigi kung may mga kuhol ba, titingnan nila, binabantayan nilang maigi. At alam nila ang isang prinsipyo, na pagkatanim, hindi agad nag-aani, kailangang alagaan yung tinanim. Naalala ko po yon. At ang isang prinsipyo din po na pinangahawakan ng isang magsasaka na nag-aantay, growth is often invisible before it becomes visible. Ang paglago ay pailalim, hindi nakikita bago ho ito magmukhang obvious sa panlabas. At pagkalipas po ng ilang buwan, magbabago na po yung simoy ng hangin, pati yung amoy. Maamoy na po. Ano na ba yung maamoy mo pagkatag-ani na? Maamoy mo na yung amoy palay. At ang saya ng mga tao nagdadatingan doon. Yun po yung mga time na magbebenta po kami ng mga ice buko. Kapalit po ng palay. Gustong-gusto po yun ng mga magsasaka. Papalitan po nila ng ganta. Yung pong parang kwadrado po na ano bang tawag doon? No? Yun po yung panukat. No? Ano po ang lesson na pwede nating makita dito sa farmer who waited? Many people celebrate the harvest but overlook the season of faithful planting. Sabihin mo nga sa katabi mo, mukha kang magsasaka. Magtanim ka. Huwag mong sabihin mukha kang kalabaw. Sabihin mo, ikaw ay magsasaka. Magtanim ka. The harvest is public but the planting is open, private. Maraming iba gustong makisali, makisawsaw sa tagumpay na pinaghirapan mo sa panahon na hindi nakikita ng iba. Pangalawa, naalala ko rin po ang topic na to patungkol po sa isang nanay, isang ordinaryong ina
na kahit siya'y nag-iisa, kahit siya'y nahihirapan, hindi siya nagsawang magtanim ng mga tamang pag-uugali sa kanyang mga anak. Naalala ko pong isang single mother na nag-work hard to raise godly children. Tinuruan po niya yung kanyang mga anak ng katapatan, paggalang, pananalangin, pagsusumikap. At may mga time habang tinuturo po niya ang mga aral na to, nakikita niya parang taliwas yung kilos ng kanyang mga anak. Parang hindi nila nagigets. Parang pakiramdam ng nanay na to, parang I'm not making a big difference. Hanggang dumating yung time, nakikita din niya yung kanyang mga anak nakagagawa ng mali, umiiwas sa kanyang mga pangaral. Na-realize niya, Lord, nagkulang po ba ako? Later on, nung nagsilakihan po ang mga batang ito, nung nagsibalikan po sila, nakita po ng nanay na ito na hindi po nasayang ang kanyang pagtatanim. Sapagkat nakakitaan ng kanyang mga anak ng pagsusumikap, paggalang, pagrespeto, sila yung mga matatagumpay na ngayon at bumabalik-balik sila sa kanilang mga magulang para walang sawang pasalamatan ang itinanim na kabutihan ng kanilang ina para sa kanilang mga buhay. Ano po ang lesson na nakikita ko po sa mother who planted character? Parents may not see immediate result, but every godly lesson is a seed. Amen? Ang bawat katuruan na ipinibitawan natin, tinuturo natin sa ating mga anak, mukhang walang dating, hindi nila nagigets. Pero ito po yung isang prinsipyo. Ang bawat binhing bibitawan at babagsak sa lupa, hindi pwedeng hindi ito tutubo. Isipin niyo po, gano'n man katigas ang puso ng iyong anak, ito'y tutubo pa rin. Bakit? Naihasik ang binhi sa kanilang mga puso. Children are the harvest of seed planted through years of love and sacrifice. Hindi agad-agad, pero ito'y tiyak na mamumunga. Pag pinag-uusapan din po ang topic na to, naalala ko pong isang guro na hindi po sumuko sa kanyang mga estudyante. Isang guro na naglaan ng panahon kahit po sa mga estudyanteng pasaway. Mga estudyanteng hindi interesado, lumiliban, tumatakas sa eskwela. At pagkalipas po ng panahon na siya po ay nagretiro na, merong isang estudyanteng sumalubong sa kanya at sinabi sa kanya, mabuti po nilagyan ni Pert ng mga picture, no? Naniwala ka po sa akin, ma'am. At ang sabi po ng teacher, confused, sino po kayo? Sino kayo? Ako po ang iyong estudyante na hindi sinukuan, hindi binitawan. Ngayon ako'y inhinyero na dahil sa inyong encouragement, dahil sa inyong pagsusumikap, dahil sa inyong pagtutuwid, nakapagtapos ako ng pag-aaral, ako'y may magandang pamilya at may mahusay na trabaho. Na-realize po ng guro na ito na ang kanyang mga itinanim na binhi inabot ng dekada bago niya makita ang pag-aani at pagtupo. Ano po ang lesson na pwede nating makita sa teacher na hindi marunong sumuko? You may not always see the harvest of your influence immediately. Hindi agad-agad makikita ang impluensya ng iyong ipinakita at minodelo sa iyong paligid. Sabay-sabay natin basahin yung susunod. A word of encouragement is a seed that may bloom years later. Nalala ko rin po dito ang isang misyonaryo. Hindi ko na po sila pangangalanan. Na bagamat sa kanyang matagal na paglilingkod, nakakita po siya ng kakaunting bunga. Humayo siya, naglingkod, pumunta siya sa ibang mga lugar. After spending many years serving in remote village, nakita po niya parang walang response sa mga tao doon. Hindi sila interesado. Parang hindi nila pinapansin ang sakripisyo, ang mabuting balita. Kaya umuwi na lang po siya, discouraged and thinking, nagawa po ba niya yung pinagagawa ng Lord para sa kanya? Pagkalipas po ng ilang taon, naanyayahan po siyang bumalik sa lugar na kanyang pinagmisyon. Nagulat po siya dahil yung mga local villagers po na naroon ay nagsimula na po silang manampalataya sa Panginoon. At marami ng simbahan ang naitayo. At alam niyo po ang good news po dito, marami sa villagers doon na dating nag-uusig sa kanyang mga gawain ay naging pastor at lingkod na rin ng ating Panginoon. Ano po ang lesson na pwede nating makita dito? Sabay-sabay tayo. Ready? Sometimes we sow, others reap, but God rewards faithfulness. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. At kung minsan po, iniisip po natin,
Ang malalaking simbahan siguro yung mga matatagumpay, ang maliliit hindi masyadong matagumpay. Mali po tayo. Success in God's kingdom is measured by faithfulness, not by immediate result. O pwedeng madami agad-agad pero nangungonti naman. Pero ang mahalaga, hindi man ganong kadami, basta matatag, malalim, healthy, tsak na gagamitin ni Lord at magsisilaguan pa rin sila. Itong mga kabataan natin na narito ngayon, maging yung mga ating leaders, mga members, hindi natin pwedeng masabi kung anong pwedeng gawin ng Lord sa buhay nila, paano sila gagamitin mightily ng ating Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, abangan mo ang kwento ng buhay ko. Ready, go. Sagutin mo siya, aabangan ko talaga. And then lastly, hindi tao, isang puno. The mango tree. Itinanim, binantayan. Sino ho dito nagtatanim ng mangga? Sino dito kumakain ng mangga? Hindi pala nagtatanim, kumakain. Oh. Mali pala tanong ko eh. Pero alam niyo po ba na mahirap magtanim ng mangga? Mahirap po. So iniisip po ng manggang to na parang pinahihirapan siya. Kung nakakapagsalita lang siya, niligyan ko lang po siya ng buhay. Pero ang hindi alam ng mangga, naiinggit po siya sa kanyang paligid, may mga bunga na. Ang hindi alam ng mangga, inihahanda po siya para sa mas hitik at mas maraming bunga. Sapagkat ayon sa sinabi ng Panginoon, hindi lamang nais ng Diyos na tayo mamunga, kundi mamunga tayo ng marami. Sometimes, the greatest harvest requires the longest waiting. Pag mas malaki ang pagpapala na inaabangan mo, mas mahaba ang pag-aantay at pasensya na hihintayin mo. Trees that bear lasting fruit usually grows slowly. Ang mga puno na namumunga ng pangmatagalan na bunga at masasarap na bunga, usually po sa agriculture, sila ho yung mabagal ang paglago. Pailalim dahil may ginagawa ang Diyos sa buhay po nila. Puntahan po natin sa mga biblical example. Hello, sino po dito nakakasabay pa rin? Say amen po, no? Genesis chapter 7, si Noah. Si Noah inutusan ng Panginoon na maging tapat, mangaral, gumawa ng arko o ng bangka. Hindi bangka barko malaki. No? At alam niyo po, ang kakatuwa po sa art na yon, sa barko na yon, wala pong steering wheel at wala pong rudder. Walang timon, wala rin pong, ano bang tawag doon? Monobela, no? Dahil hindi po siya intended na i-direct ni Noah. Intended siya na lumutang lang. Kaya bagamat siya'y pinagtawanan, si Noah nagtanim ng binhi na tinatawag nating pagsunod. Alam niyo ang inabot niya? Ano po ang hinarvest niya? Umani siya ng kaligtasan at pag-iingat, proteksyon ng kanyang mga mahal sa buhay. Nalipol po ang buong sangkatauhan, pero si Noah at ang kanyang buong pamilya ay nanatili, nabuhay, at hindi po sila naparusahan o nangamatay. Si Joseph sa Genesis chapter 39, si Joseph, bagamat siya ginawa ng masama ng kanyang mga kapatid, nagtanim siya ng integridad, katapatan at pagtitiwala sa Diyos, sa kabila po ng betrayal, sa kabila po ng pagkakakulong sa kanya, false accusation na siya'y nakulong, nagtanim po siya ng faithfulness in suffering. Alam niyo pong inani niya, one time pinalabas na siya sa kulungan, tinawag siya ng pero at the right moment, ginawa po siyang second in command sa Egypt. Siya'y umani ng influence at blessing. Si Ruth, yung binabanggit natin kanina, Ruth chapter 1. Nung panahon na namatay na po ang kanyang asawa, naisipan po ng nanay ng kanyang asawa na si Naomi na bumalik na sa Israel, sa Bethlehem. Itong si Ruth na isang Moabita, sinundan yung kanyang biyanan. Ito po yung sinatanong ko po kanina, kung mahal niyo po yung biyanan niyo, susundan niyo po ba? At ang sabi po ni Naomi sa kanya, huwag mo na akong sundan. Alam mo ba ang ibig sabihin ng pangalan kong Naomi? Ako ay puno ng pait. Wala na akong magiging anak para antayin mo, para maging asawa mo. Iwanan mo na ako. Mag-asawa ka na. Gawin mo na yung gusto mo.
At dito po lumabas ang isang famous line na ginagamit ng mga kinakasal ngayon. Ruth chapter 1 verse 16 to 7. Do not bid me to say goodbye to you. Where you go, I will go. Whoever your God will be my God. Kung saan ka pupunta, doon ako mamamatay. Yun po talaga ang original context, pero ginagamit po ito ng mga couple as part of their vows. Na nagpapakita po ng walang sawang commitment, loyalty, and faithfulness. Alam niyo po, sino pong mag-aakala na sa pagsama ni Ruth pabalik sa Israel, wala na po silang mga asawa, pareho na silang mga balo, nangunguha na lang sila ng mga naiwanan o mga nangahulog ng mga uhay ng harvested na palay. Sino po mag-aakala na doon pala makikita ni Ruth yung kanyang true love, yung kanyang Prince Charming na si Boaz? Alam niyo po ba ang napansin ni Boaz? Nakita ni Boaz kung paano mahalin at alagaan ni Ruth yung kanyang biyenan. Kaya itinuring po niya, sabi niya, mabuting tao ang babaeng ito. Ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay ekspresyon o kapahayagan kung ano yung nasa panloob po natin. At alam niyo po nangyari kay Ruth, napangasawa niya si Boaz, at si Boaz po ay lumalabas na siya ay kinsman redeemer. Ibig sabihin po, siya po ang magsasagip sa babaeng ito na balo. During their time, pagbalo, wala kang karapatan, hindi ka binibigyan ng karapatan. Pero sabi ni Boaz, ako na ang magtatanggol sa babaeng ito. Later on si Boaz, manganganak sa ni Ruth ng isang anak, ng pangalan po ay si Obed. At ang magiging anak niya ay si Jesse. At si Jesse ang magiging tatay ni David. At si David sa kanyang lahi lalabas si Kristo Jesus, ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Sino ho dito, minsan tingin mo sa iyong pamilya, sa iyong sarili, walang magandang lalabas, walang magandang pagpapalang mangyayari. Widow, pinabayaan, babae, nanghihina. Pero dahil sa katapatan at pagpupursige sa iyong pagiging tapat sa Panginoon, merong pagpapalang nag-aantay sa iyong buhay. If you believe in the story of Ruth, sumigaw po tayo ng thank you Lord, sabay-sabay. Ready, go! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Si Hannah, sa 1 Samuel chapter 1 verse 2, wala silang anak. At sa kanilang kultura, sorry to say this, no, I don't mean to harm, to bring any harm sa iba, no. Sa kultura po nila, pag wala kang anak, inaalipusta sila. Kinakawawa sila kasi sinusukat nila ang pagpapala sa dami ng anak. Which is hindi po maganda, pangit po iyon eh. Kaya araw-gabi, pumupunta si Hannah sa templo, church kung ituring po, parang ganito, no? Umiiyak siya hanggang dumating yung time, ang kanyang iyak, wala na pong boses. Naranasan nyo na po ba yon? At nasabihan pa siya na si Hannah, mukhang lasing na. Pero hindi siya nagsawa sa kanyang pananalangin. Nananampalataya siya na bagamat sarado ang kanyang bahay-bata, bubuksan ng Diyos ito at bibigyan sila ng himala, pagkakalooban sila ng supling ng isang anak. At ang itinanim po ni Hannah ay persistent prayer. Basahin natin ng sabay-sabay. Persistent prayer, faith in God, surrender, and ano po ang inani ni Hannah? Sabay-sabay. God answered her prayer and gave her a son. Anong pangalan? Samuel. Si Samuel Liam yun, di ba? Who would become one of Israel's greatest prophet and leaders. Her harvest was greater than she imagined. Sa mga nananalangin po dito, huwag niyong tigilan ang pananalangin. Ang tawag ko po sa prayer ni Hannah, sowing in tears but reaping in joy. Naghahasik na umiiyak, nalulungkot, pero naghaani na punong-puno ng kagalakan. Ganun din po si Apostle Paul sa 2 Corinthians 11. Ang kanyang ministeryo hindi maganda. Hindi maganda dahil maraming tumutulig sa, maraming nagpapahirap sa kanya. Pero nagbunga po ito ng maraming impluensya. Alam niyo po ba dahil kay Paul nakarating ang gospel sa Asia through his missionary journey. Utang po natin kay Lord, utang natin kay Pablo ang mabuting balita bakit nakarating ito sa ating bansa. And lastly, si Elijah, 1 Kings chapter 18. 3.5 years na po na walang ulan.
nagsimula pong nanalangin si Elijah ng ulan. Inutusan niya ang kanyang lingkod, servant, sabi niya, pumunta ka doon sa may bandang bundok, silipin mo kung may paparating na ba na ambon. May ambon ka na bang nakikita? Madilim na kalangitan. Pumunta po ang kanyang lingkod, first time, hanggang 6 times po, sabi niya, wala po akong nakikita. Siguro po, some of us here could have give up on the 6 or maybe on the 3rd pa lang. Meron ka bang pinagpipray kay Lord? Hindi pa man umaabot sa 6, huwag ka muna mag-give up. Meron ka bang pinagpipray, may inaasahan, hinihingan ng tulong, hindi pa man umaabot ng 6 yung effort mo, huwag ka muna mag-give up. At ang sabi po sa 1 Kings chapter 18, verse 44, pinabalik po ni Elijah, ang servant na yun, sa ikapito, 7 is God's number. Bumalik ka at ang sabi po ng kanyang lingkod, a cloud as small as man's hand is rising from the sea. May nakita po akong isang ambon, isang ulap, na kasinlaki lang po ng dakot ng kamay ng tao. It was a tiny cloud. It may look insignificant, easy to overlook, but Elijah knew that that small cloud is the beginning of God's answered prayer. Soon, pagkalipas po ng ilang minuto lamang, dumilim yung kalangitan mula po dun sa maliit na ulap na yon. Nagsimula ng umihip ng malakas ang hangin. Nagsimula na pong kumulog at kumidlat. At nagsimula na pong pumatak ang ulan. At ang bansang Israel ay nakaranas po ng ulan at pag-aani dahil nagsitubuan po ang kanilang mga tinanim. Sa panahon ng Hunyo na wala pong nangyayari, take advantage of the rain. Plant something. Plant a seed of faith, prayer, perseverance, confidence, obedience, patience. Bakit? Kasi ano pong harvest natin? Sabay-sabay natin basahin. Rain from heaven, restoration, revival, and fulfillment of God's promise. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Basahin nga uli natin yung Galatians 6:7-10 para mas maintindihan natin siya. No? Yamang binanggit ko yung mga background at analogy na yun. Basahin nga po natin ito uli, sabay-sabay tayo. Huwag ninyong akalaing kung ano ang yun din ang kanyang, ang sumusunod sa nasa ng kanyang ay mag-aani ng kamahakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay, next verse, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti pagdating ng tatdang panahon, tayo'y aani kung hindi tayo. Kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Alam niyo po ba kung anong background po nito? May isang maling doktrinang pumasok sa church ng Galatian. At ang doktrinang ito ay taliwas sa tinuturo kung sino si Kristo. At hindi lamang po ito doktrina laban sa pagka-Diyos ni Kristo. Itinuturo din po ng doktrinang ito, pwede mong gawin kung anong gusto mong gawin sa katawan mo. At hindi masama po iyon. Mali yung doktrina, pero hindi lang mali ang dinala ng doktrinang ito, nagdala din po ito ng maling uri ng pamumuhay. Nagsimula pong manglamig ang mga taga-Galasya, simbahan kasi ang Galasya na ito eh. Nagsimula silang mabuhay sa makamundong paraan, ginagawa nila yung ginagawa ng mga Romano, ng mga Griego, ginagawa nila yung walang taros na pagsasaya, pagbibisyo, pag-iinom. At kung titingnan natin yung Greek, bawat Diyos-Diyosan may sarili, Diyos-Diyosan may sarili silang ribulto na sumisimbolo po ng pagsamba sa katawan. At ang sabi po ni Pablo, huwag niyong isipin na makalulusot kayo dito. Huwag niyong isipin na dahil ginagawa niyo to, baliwala lang to, nagtatanim kayo ng kasamaan at sumpa sa inyong mga buhay. Hindi niyo madadaya ang Diyos. Hindi porket nag-church kayo sa mga templo tapos biglang gagawin niyo yung gusto ninyo, ayon sa inyong narinig na katuruan, makaliligtas na kayo. Sabi ni Paul, God cannot be mocked. Alam niyo po ba, gusto ko pong tingnan natin to eh. Yung word na ginamit na sow dito, spero, everybody say spero. It means to scatter seed to invest for future results. Nang ibig sabihin po mga kapatid dito, to scatter seed to invest future result, ang sowing na tinutukoy po ni Pablo dito, na ginagawa ng mga Galasya, is the idea that every action plants something that will eventually produce fruit.
Hindi ito nangyayari as aksidente lang. Halimbawa, nanlamig ka kay Lord, lumayo ka sa Kanya. That it's never accidental. Partly, it's intentional. There's part of you that made that decision na mangyari po yan. Nahulog ka sa tukso, nahulog ka sa hindi mo dapat puntahan ng mga lugar. Hindi mo pwedeng sabihin, pastor, natukso po ako inadya ako Sabi ni Pablo, hindi nyo madadaya ang Diyos. Tinanim nyo to. The concept of hasik o pagtatanim is action. Whatever we do in this life, listen, it's an act of sowing. Nagsosow ka. Nagsow ka ng katamaran, nagdesisyon kang hindi pumasok, that's sowing. Nagsow ka na pumasok, mag-aral, that's sowing. Nagsow ka na mag-church, sowing yan. Nasa church ka, hindi ka interesado, hindi ka nakikinig, you're sowing something. And it may be invisible, but God cannot be mocked. Nakikita ng Diyos yun. Minililigawan ka, pero ang intensyon mo, aabusuhin ko to, lolokohin ko to. Sabi ni Lord, mukha kang okay na nagsosow ka sa panlabas, pero God knows your heart. May ginagawa kang paraan. Scheming ang tawag doon. Yun yung tinutukoy po niya. Taking an action intended to yield future harvest. Sabi ni Pablo, hindi nyo ba alam na sa kakakompromiso nyo sa maling doktrina na yan, meron kayong tinatanim na hindi nyo nakikita at aanihin nyo yan. And let's go to the second word, reap. Terezo. Terezo. Nakita niyo po yung salitang terezo? Matitiris ka talaga, terezo. Ang ibig sabihin ng terezo is to harvest, to gather what has been matured. May tinanim ka. Ang bisyo po, hindi po nangyayari. Ang bunga ng bisyo, hindi nangyayari agad-agad. Pag nag-mature na po ang bisyo o kasalanan, magugulat ka na lang, malala na, matindi na. Tama ba? Pag natambakan ka ng requirements, magugulat ka, malala na, matured na siya. Hindi na kayang habulin. At ang idea po dito is, what was once hidden beneath the soil will soon become visible. Good or bad, kung anong hinasik mo, whether intentional man yan, hindi mo sinasadya o sinasadya mo, darating yung time, lalabas yan. Kaya dito po lumabas yung kasabihan, kung may apoy, may, parang baliktad kung may usok, may apoy. Hindi po pwedeng nagkausok lang na walang apoy. Lalabas. Kaya sabi ni Pablo dito, mag-iingat kayo. Baka hindi nyo alam. Akala nyo, walang mangyayari dyan. Ang tinutukoy po dito sa reaping na salita, what was sown in private is guaranteed for reaping. Lahat ng tinanim sa sikreto, ang garantiyan yan, sabi ni Lord, lalago yan. Whether good or bad, lalago yan. Lalabas yan. Ang sikretong tinanim mo sa mali, lalabas yan. Mabubuko yan. Pangatlo, yung salitang mokterizo. Meaning, to sneer, to turn up the nose, and in contempt, or to tease. Ibig sabihin po nun, wala yan, baliwala. Nakalusot na ako dyan kaya ko yan. Sabi ni Paul, no one can outsmart God, moral and spiritual law. Hindi natin pwedeng salungatin o banggain ang utos ng Diyos. Alam niyo yung prinsipyo na to, di ba? Pag tumawid ka sa isang intersection na naka-red light, tas hindi pa dapat tumawid yung tao. Nakatawid ka, do you call it you broke the law? No, you can't broke the law. You will be broken by the law. Tumalon ka sa isang hindi mo dapat talunan, mataas. I can defy gravity, I can break the law of gravity. No, hindi mo mabibreak yung law Sisirain ka ng batas. Kasi ang moral law, ang universal law ng Biblia, hindi pwedeng banggain sa lungatin. At ang law na tinutukoy po dito, sowing and reaping. What you planted, you will harvest it. Pero binabanggit din naman po dito yung salitang, do not grow weary. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Sabi mo nga sa katabi mo, do not become discouraged. Mahirap po bang magtanim ng sikretong mali? Yes. Mahirap din bang magtanim ng tama na hindi ka nakikita? Yes. Pero kung mahihirapan ka na lang din, piliin mong magtanim doon sa maganda ang bunga. At ang sabi ni Paul,
huwag kang mapagod. Huwag kayong mapagod. Sabi niya, magtanim kayo na mabuti. Lalo na sa pamilya ng Panginoon. Huwag kayong mapapagod. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Why? 5 prinsipyo. Number 1, tig-isa na lang to. Verse 7, you will reap what you sow. Because you will reap what you sow. Bakit kailangan mong magtanim ng tama? Aanihin mo kung ano yung tinanim. Pangalawa, you will reap more than what you sow. You will reap more than what you sow. Hindi ka lang aani kung anong tinanim mo, aani ka higit pa doon sa tinanim mo. Kung masama, ang aani, pati pamilya mo. Kung maganda, pati pamilya mo, aani din. Number 3, you will reap later than you sow. Hindi agad-agad. Kaya nga po, ang kasalanan, ang bisyo, parang credit card eh. Swipe now, pay later. Ang kasalanan, enjoy now, endure later. Kailangan mong magtanim ng tama. At ganoon din po, sa pang-apat, you reap where you sow. Saan ka nagtanim? Sa pamilya, sa campus, sa church, sa ministry. Sino ho dito, masaya ka na part of your life are being sown sa ministry, sa church. So magsalita nga po ng amen po. No? Amen. Praise God. Panglima't panghuli, you reap if you do not give up. Sabi ni Paul, huwag kayong mapagod. Huwag yung gawin yan. Yung doktrinang yan, mali yan. Yung pamumuhay nyo na yan, huwag yung isipin makalulusot kayo dyan. Pero gawin nyo instead ito. Yun yung sinasabi doon sa Galatians chapter 6, verse 9 to 10. Let us not become weary in doing good. Everybody say, doing good. Do you believe that sometimes doing good is wearisome, nakakapagod? Yes, kasi minsan pwede kang ma-abuse, hindi maintindihan, hindi ka masuklian. Pero sabi ni Paul, in due time, everybody say, in due time, you will reap a harvest if you will not give up. Your harvest has an appointed season. May nakatakda na panahon sa iyong pag-aani. Hebrews 6 verse 10 says, God is always fair. Basahin nga po natin to. He will remember how sabihin mo nga sa katabi mo, hindi nakakalimutan ng Diyos yung mga ginagawa mo. Ready, go. Hindi niya nakakalimutan. Totoo po yan. Your future harvest is hidden in today's seed. Ang iyong paparating na pag-aani, nakatago sa binhi na hawak-hawak mo ngayon. Every action is a seed, every habit, a planting, every harvest, a consequence. At uulitin ko po mga kapatid, the harvest belongs to those who stay and don't abandon the field. Huwag mong iiwanan ang iyong pananampalataya, ang iyong pamilya, ang iyong pinaniniwalaang tama, ang iyong prinsipyo ng kabanalan, ng purity, mga kabataan, manatili kayo doon sa disiplina and God will reward you. Pag ginamit natin yung acrostic na harvest, harvest is coming, you cannot change yesterday's planting. Basahin muna natin yan. You cannot change yesterday's planting, but you can begin sowing new seeds today. Yung naitanim na natin nung nakaraan, wala na tayong magagawa doon. Tama ba? Pero pwede tayong magtanim uli ng bago para sa panahong ito. Paano tayo magtatanim? Number 1, honor God. Apply God's word. Magbasa ng Biblia. Manatiling matapat. Pahalagahan ang proseso ng pag-aantay kahit matagal. Endure the waiting. Sow generously. Trust God's timing. Picturean niyo po yan. Napakagandang paalala. No? Those who sow with tears will reap with songs of joy. Those who go out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves with them. Sa Tagalog, basahin natin ng sabay-sabay.
Silang tumatangis habang nagsisipagtanim, hayaan mo na mag-aani ng puspos na kagalakan. Silang mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dala ang ani at pagbabalik. And last verse, 2 Corinthians 9:6. Remember this saying, a few seeds makes a small harvest, but a lot of seeds make a big harvest. Challenge ko po ngayong darating po na church anniversary sa buwan na to. Number 1, let's sow the seeds of goodness sa ating kapwa. Pangalawa, generosity sa ating ministry. Gospel, mag-share ng gospel at grace. At anyayahan po natin sila sa darating po na July 19. Tayo po tumayo para awitin natin yung kantang Seeds of Faith. Let's continue to worship the Lord. Tayo po ay tumayo. At habang tayo po ay nakatayo, pwede po ba nating iyuko ang ating mga ulo, itaas ang ating mga kamay. Sa panahon at buwan ng Hulyo, buwan ng tag-ulan, alam mo na may gagawin ka, magtatanim ka, mag-aantay ka kay Lord, magtitiwala ka sa Kanya. Isusuko mo sa Kanya yung mga bagay na hindi mo nakikita. You see, laging ang kalaban natin yung hindi natin nakikita. Lord, how can I trust you kung hindi ko nakikita? How can I believe your promise kung hindi ko pa nahawakan? Sabi ni Lord, anak, ganun ang konsepto ng binhi. Kailangan mo siyang ihasik, kailangan mo siyang pakawalan. Kailangan mo siyang itanim. At tayo'y mga binhi ng Panginoon. Itinatanim sa lupa, hindi po inililibing. Itinatanim ka ng Diyos kasi pinalalago ka niya. Tinuturuan ka niya na mag-antay. May panahon ng pag-aani sa iyong buhay. Kabataan, taas mong kamay mo, hindi ka lang makagagraduate. God will use you to bring impact to your campus. May magagawa ka. Yung mga karanasan na mapapait na naranasan mo, may purpose yan. And God can turn it into a beautiful seed to be planted in the hearts of your classmates and professor. Mga young professional, may harvest season na nag-aantay sa buhay ninyo. For those who are waiting for the right person, there's a harvest season. Because God is good. He is fair. Hindi niya nakakalimutan yung mga paglilingkod na ginawa mo. Sa mga magulang, hindi nababaliwala ang pagpapagal mo para sa iyong pamilya, para sa iyong mga mahal sa buhay, para sa iyong mga anak. Ikaw man ay ina o ama, ang sakripisyo mo ay nakikita ng Diyos. Harvest is coming into your family. Sa mga senior citizen, harvest is coming. Makikita mo, maaabutan nyo yung mga apo nyo na pagpapalain ni Lord, maglilingkod, magpapatuloy sa Panginoon. Don't give up. Come on, raise your hand at sabihin mo, Lord, help me to plant the seed of faith today. Help me to become that seed. Itanim niyo po ako sa inyong halamanan. Palaguin niyo po ako, Panginoon. May communion po tayo. We can distribute now the elements. I'm reaching, barely breathing. Do you see me here below? I believe you. Help me see you. I need to know that you're near me, Lord. Fear not, I am the Lord your God, and trust that I'm working all things out. So in the field of doubt, plant a seed of faith. I'll send the rain. I'll send the rain.
So in the field of doubt, let us see the faith. I'll send the rain. I'll send the rain. Let it rain. Things start to change. Bring the rain, bring the rain. You won't stay the same. From glory to glory, you're writing my story. When it rains, when it rains, when it rains, let it rain, let it rain. Things start to change. With the rain, with the rain, it won't stay the same. From glory to glory, you're writing my story. When it rains, when it rains, let it rain. Fear not, I am the Lord your God, and trust that I'm working all things out. So in the field of doubt, let us see the faith.